magkaiba pala ang channels of blessing sa politiko at sa pamilya. Kasi po, kapag sa pamilya, ang channels of blessing po nila, kung paano dumali ang blessing, makikita mo talaga na lahat, makikita mo yung pagkakaroon ng pagkakaisa, mula sa tatay, nagkaroon ng blessing, binigay ang sweldo sa nanay, nagkaroon ng blessing, binigay ng mga panggasto sa mga anak, ginastos ito sa mga gastusin. Ganun yung channels of blessing, mula sa blessing na na-receive ng isang tatay, hanggang sa buong pamilya. Kahit bunso, may damit pa rin. Ibig sabihin, merong blessing na tatanggap. Amen? Hindi nagugutom. Kahit medyo kulang ang sweldo, pero hindi nagugutom ang pamilya. So, na yung blessing ay dumami sa lahat. Pero pag titingnan po natin, meron po sa provision po namin, meron pong ayuda. Malaki po yung ayuda mula sa Pinuno, dumating po sa barangay, at dumating sa amin, sa Rilas na lang. Yung channels of blessing magkaiba. Yung channels of blessing sa pamilya magkaiba. Pero yung channels of blessing ng Panginoon sa atin pati-pati. Kung paano pinagpapala ng Diyos ang mga lingkod ng Panginoon. Kung paano pinagpapala ng Diyos ang mga inutusan niya noon. Kung paano pinagpapala ng Diyos ang ginamit niya noon. And that's how, kung paano tayo pagpapalain ng Diyos. Pagpapalain ka lang ng Diyos kung gagawin mo yung ginawa ng mga pinagpapala ng Diyos. Amen po. Now, in 1 Kings chapter 17, makikita po natin that the God's channels of blessing, ang dami niya ginamit. At kung makikita po natin mamaya, at aaralin po natin mamaya, iba't ibang pamamaraan ng pagpapala na ginawa ng Panginoon. Iba't ibang delivery na ginawa ng Diyos para makarating sa iyo. Sabi kayo, maraming iba't ibang klaseng delivery rider. May pahanda, may GNT, meron iba't ibang klaseng nag-deliver. Pero ang Panginoon, may iba't ibang pamamaraan at yung blessing on time na dumating sa atin. And now mga kapatid, when God bless us, it's only for our own needs or does He want to bless others through us? Isipin niyo po mga kapatid, kung pinagpapala ka ng Diyos, it doesn't mean na sa'yo lang ang pagpapala. Sometimes, pinagpapala ka ng Diyos kasi may mga tao na pwedeng pagpalain sila sa pamamagitan mo. Amen. Kapag inubusan mo din ang pagpapala, huwag mo sabihin, I'm deserving sa pagpapala na to, at akin lang to. No, kaya ako pinagpapala ng Diyos, kasi mas maiging magpala ka rin sa iba. Sabi nga ng iba, sabi nga ng aking mentor, Juan Noli, ang aking pastor, ang sabi ko lang sa akin, mas maiging ikaw nagbibigay, kaysa ikaw ang humingi. Mas maiging ikaw ang inuutangan, kaysa ikaw ang namumutang. Mas maigi ang ikaw ang nakikita ang mas maraming pera o meron kang kakailangang magbigay kaysa tayo po ang nangihingi. That's why makikita po sa atin na yung pagpapala ng Diyos para sa kanila, maaaring ipinadala ng Diyos sa iyo para ibigay mo sa kanila. So mas maganda po pagpapala mo yun. Sometimes, we pray for God's blessing, but we forget that God also wants to use our lives to become a blessings to others. Pray ka na, Lord, pagpalain mo, Lord. Pero sabi ng Diyos, ayaw mo kayo magbigay ng blessing sa iba kung pagpapalain kita. Kasi ang tao nakakalimot. Lalo na kapag may pagpapala na. Yung mag-thank you na nga lang kayo, nalimutan eh. Pag may kapitbahay ko, magbigay ng lechong manok. Grabe mag-thank you. Uy, Mari, sa itong binigay mo ha. Uy, kinabukasan, Mari, nabusog kami. Salamat talaga. Pero ang Panginoon, nagbigay ng buhay sa iyo. Hindi ka makapag-thank you. Sabi mo, Lord, antok na ako, Lord, hindi na ako nakapag-pray. Busy ako, Lord, hindi na ako nakapag-thank you. So, mga kapatid, sometimes bigyan natin ng rason ang Diyos kung bakit ka pagpapalain. Bigyan mo ng rason ng Diyos kung ikaw ba ay pagpapalain, maging channels of blessings ka ba sa maraming tao. Amen? God can use ordinary people or ordinary things and ordinary moments to become a channels of His extraordinary blessings. Ganun ang ginagawa ng Diyos, mga kapatid. Kung pag-aaralan po natin ang chapter 17 at mamaya mauunawaan natin, iba't ibang pamamaraan ng Diyos kung sino ang kanyang gagamitin para tayo po ay pagpalain. Now, anong objective natin sa pag-uusapan natin ngayon about these channels of blessings? Makita po natin, mga kapatid, kung dumali ang pagpapala, matutunan muna natin na maging may pusong sumusunod sa Diyos. Kasi ang hirap pong i-bless ka ni Lord, tapos ikaw, hindi obedient heart. Pag inutusan ka ni Lord, magbigay ka, hindi mo kayang gawin. Magpatawad ka, hindi mo kayang gawin.
Magpala ka ng iba, hindi mo kayang gawin. Why? Kasi wala kang obedient heart. Now, lahat ng pinagpapala sa Bible, wala tayong makita na pinagpala ng hindi sumunod. Lahat ng sumusunod, pinagpapala. At lahat ng pinagpapala, sumunod. Right. Amen po. At doon natin makikita mga kapatid na ang nagpapala sa kanila, walang nag-utos kailanman na pinabayaan. Walang nag-utos sa Bible. Hindi pinabayaan ng Panginoon ang kanyang mga inuutusan. Ang naniniwala ako, lahat ng sumusunod sa utos ng Panginoon, kailanman hindi pinabayaan ng Panginoon. So, ang tanong, bakit ako parang kulang? Bakit ako parang walang-wala? Bakit ako parang laging kapos? Check yourself. Ako ba ay sumusunod sa Panginoon? Ako ba ay deserving pagpalain? Ako ba ay pinagpala at naging mabuting katiwala sa pagpapala ng Diyos? Obedience moves the heart of God, reveal His purpose. Ay tingnan nila po. Ang sabi dito, God is not only looking for people who can do great things, but for hearts that are willing to obey on Him. Tandaan mo natin mga kapatid, hindi mo kailangan maging matalino para gamitin ka ng Diyos o pagpalain ka ng Diyos. Hindi mo kailangan maraming achievement para sabihin mo, i-bless ka ni Lord. I-bless ka lang ni Lord kung meron kang pusong sumusunod sa Kanya. Amen po? And doon makikita natin mga kapatid, but being God's channels of blessing, God does not only bless people, He used obedient people as a channels of His blessing. So bakit hindi gagamitin ng Diyos ang malamo? Hindi gagamitin ng Diyos ang hindi sumusunod sa Kanya. At lalong hindi gagamitin ng Diyos yung hindi niya lingkod. So, kailangan meron muna tayong katayuan sa harapan ng Panginoon na tayo ay servant of God. Amen po? Bigyan natin po ng rason ang Panginoon kung bakit po tayo magpapalangin. So, makikita natin dito mga kapatid. Now, hindi tingnan po ang chapter 17. Ako pinabasa ko ito, ang hirap kasi putulin. Makakapot talaga siya from 1 to 24. So, ang hirap po yung putulin sapagkat ang kwento ng isang propeta ng Panginoon na ginamit niya sa isang great things ay pinagpala ng lubos ng Panginoon. At yung connected sa kanya po rito ay meron din pong connected sa buhay po natin. So, simulan po natin alamin bakit nga po pala isinulat itong First King at bakit po natin makikita mga kapatid at sino po itong si Propeta Elijah. Now, makikita natin mga kapatid, the Propeta Elijah is not a common people na magkatulog po sila ni Elisha. Pero si Elijah po at si Elisha magkaibang tao po sila. Ang pag-usapan natin is Propeta Elijah. Alam niyo po, sa verse chapter 17, kung i-open po natin yan, dyan lang po tayo magpapakikot-ikot. Sa panahon po na yan, makikita po natin mga kapatid, na merong spiritual decline ang mga Israel. Why? Sa panahon po na ito, na dati silang sumusunod sa Diyos, sa panahon ito, meron silang mga pinuno, sa panahon ito ay sila nilalid ng mga lingkod ng Diyos. There are times, at sa panahon na ito, meron silang wicked leaders. There is a wicked king, na inasawa ang wicked queen that named Jezebel and the wicked king named Ahab. So makikita natin, kapag wicked na ang leaders, ano kahinatnan ng mga sumusunod? Ano kahinatnan ng bayan kapag ang pinuno ay may walang takot sa Diyos? Kapag ang pinuno ay masama sa harapan ng Diyos. Amen? And then mga kapatid, makikita natin na sa isang masamang hari sa Israel na si Jezebel, isang hari na si Ahab, at ang asawa niyang si Jezebel, isang wicked queen. At dito natin makikita that the spiritual decline na naranasan po ng Israel ay matindi. Yung kanilang naranasan, pwede natin maranasan. Pero yung ang natutunan po natin dito, yung iaabay natin sa ating buhay. Nung ginawa ko itong dalawang wicked leaders na ito, pinalaganan po nila ang paniniwala at ang sangkautusan na ang walang ibang sasambahin kundi ang Diyos ng Diyos-Diyosan po nilang si Baal. At ito si Diyos-Diyosan na si Baal, dito naniniwala itong mga wicked leaders dito. And even ang mga Israel, wala silang kakayanan makipag-confront sa harapan ng mga hari sapagkat ang kanilang mga leaders ay walang takot sa Panginoon. Hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Mas naniniwala sila sa Diyos nila at ang pangalang Diyos ni Baal o si Baal. So lahat dito, gusto hamunin ng Diyos mga kapatid. Gusto hamunin niya na itong wicked leaders na ito, they can control their kingdom, pero hindi nila kaya kontrolin ang mga lingkod ng Diyos. They can control everything, pero hindi nila kaya control yung mga creature o ginawa ng Panginoon. So pag minsan, akala natin powerful
Amen. At hindi mananay kailanman ang masama hanggat may Diyos na buhay na magpapatuloy ng kabutihan, mga kapatid. No, ito ginawa ng Diyos sapagkat ang tinitingnan namin ng Diyos yung mga anak na Israel. Ang inilabas po niya is one of the prophet, Elijah. Isipin niyo po, si Elijah po ay hindi niyo na po mababasa sa iba't ibang book na galing siya sa ganito lahi, hindi yung mga tatay natin niya. Wala na po, kung saan na po siya lumabas sa first king po na ito, at dito po ginamit ng Diyos si Elijah. Nung pagkatawag sa kanya, meron na siyang tungkulin. Look at the verse 1. Anong tungkulin ni Elijah? Tingnan niyo po sa verse 1. Kung paano po ang tapang ni Elijah harapin ang mga hari, ang masamang pinuno, at pinakita po niya na siya ay lingkod ng Diyos, siya ay propeta ng Diyos. At yung pagkakasabi po niya dito sa verse 1, mga kapatid. Ang sabi po ni Elijah sa verse 1, nasabi po niya dito, buhay ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, na ako'y nakatayo sa harap niya, at hindi magkakaroon ng hamog ulan man sa taong ito, kundi ayon sa aking salita. Ang lakas na loob ni Elijah, harapin yung wicked leaders na yan. At ang sabi niya, hindi magkakaroon ng ulan sa taong ito hanggang hindi yung sinasabi. Gaano ka-powerful si Elijah sa harapan ng mga hari? Kung ikaw yung reyna at hari na kaharap ni Elijah, anong iisipin mo kay Elijah? Magagalit ka. Why? Sabagat nilalapastangan niya ang paniniwala ng hari at reyna na they believe Baal, na si Baal po ay isang Diyos ng ulan at Diyos ng kasaganahan. Isipin niyo po, paano po gumamit si Lord ng isang simpleng tao pero may masunuring puso at ginamit po niya sa harapan ng masamang leader na ito. Ano naman, isa po sa kinagalit po, nasa verse 1 po na yan, isa sa kinagalit po ng dalawang leaders na ito at gustong ipapatay nila ang propeta ng Diyos. And on the verse 2 and 3, makikita po natin mga kapatid, to make the story short, pinapunta ng Diyos si Elijah sa isang lugar upang magtago at isave po ang kanyang buhay. So, pinapapatay po siya ng hari at reyna. Sobrang gusto nilang ipapatay itong si Propeta Elijah. And nung makita natin mga kapatid, in verse 4, inutusan ng Diyos si Elijah at ang sabi po niya, yung mayroong utos, pero ang may kakaibang pangako, kasi hindi po sabi niya sa verse 4, umaroon ka at pagpunta mo roon sa isang lugar na sinabi ko sa iyo, dun sa lokasyon na sinabi ko sa iyo, and then, iinom ka sa batis dahil magkakaroon ng tagtiyo, pero siya ay iinom sa batis. Wala siyang problemahin sa tubig, pero nakakaibang pangyayari yung pagkakasabi ng Panginoon. At padadalan kita ng pagkain at magpapadala ko ng uwak para magdala ng pagkain sa iyo. Kung ikaw nga, kung ikaw si Elijah, sasabihin ko, sige Lord, pupunta ako doon. O sige Lord, iinom ako ng tubig sa batis. Pwede naman gawin ko yun. Pero Lord, nakakapagduda naman. Yung uwak, padadalan mo ko ng pagkain. Sa tingin mo, susunod din sa Panginoon. Pero sumunod si Elijah. Sa atin, marami rin questioning. Marami rin mga daming tanong ng tao ngayon. Pero ang Panginoon, pag gumamit ng mga tao mo, there's no question, mga kapatid. At kung pagkakasabi sumunod si Elijah, dun sa lokasyon na sinabi ng Panginoon, at nangyari po, in the verse, makikita po natin mga kapatid, sa verse 5 and 6, dahil sumunod si Elijah, at pumunta siya sa mismong lokasyon na sinabi ng Panginoon, naranasan niya ang provision ng Diyos. Alam niyo po, sometimes in our life, kaya hindi nakakarating ang provision ng Panginoon. Bakit? Kasi wala ka sa lokasyon na sinasabi ng Panginoon. Minsan gusto mong pagpalain ka ng Diyos, pero ang tanong, asan ka? Sa panahon ng Sunday. Gusto mo pagpalain ka ng Diyos, asan ka sa panahon ng Wednesday? Gusto mo pagpalain ka ng Diyos, naniniwala ka sa prayer, asan ka sa panahon na pwede kang manalangin sa Panginoon? Sometimes ilagay mo sarili mo sa lokasyon kung gusto mo pagpalain ka ng Diyos. Amen? At yun ang nais ng Panginoon. Don't expect on God's provision when your life is in a wrong location. Kailangan nandun tayo sa lokasyon ng Panginoon. Ilagay natin muna ang ating sarili na sa malapit sa Panginoon, na sa kalagayan, na sa kalooban ng Panginoon, at mag-expect ka ng pagpapala ng Diyos. Amen. And verse 7, mga kapatid, nung naranasan ni Elijah na may nagpo-provide sa kanya, isipin niyo po paano po siya pinadalahan ng Panginoon? Pinadalahan po siya ng raven. Ito mga ravens na ito, nagdala sa kanya ng meat at saka bread. Sa panahon ngayon, yung meat and bread, hamburger. Mga raven, nagdadala ng hamburger. Wala namang bread, pero yun yung nakita dito. Para siya hamburger, sa meat at bread. Dinadala sa kanya, umagat gabi. Isipin niyo po, ang nagpo-provide ang Diyos.
ginamit niya ang raven. And no, mga kapatid, malalaman natin mamaya, why God ginamit niya ang mga ravens, even hindi sila parang, hindi sila acceptable na pwedeng gamitin ng Diyos sa mga bagay na yun. And no, mga kapatid, there are times na yung blessing na uubos. Makikita po natin mga kapatid, in verse 8 and 9, o in verse 7, hindi porket na nagpo-provide ng Diyos, hindi porket nandun ka sa location na i-provide ng Diyos ang lahat, wala kang pagsubok. Yung kanyang bodies na iniinuman, natuyot. And then wala na nagpo-provide ng food, so ang Diyos ay on time na nag-utos ulit kay Elijah na pupunta ka ulit sa isang lugar na sasabihin ko sa iyo, na tinatawag na Zarephath. At doon, pakakainin kita sa pamamagitan ng isang widow at yung widow magpapakain sa iyo. Isipin mo po mga kapatid, matutuwa ka sapagat pakakainin ka. Pero kung ikaw si Elijah, mag-iisip ka, widow, magpapakain sa akin. Alam mo ba ang mga widow sa panahon noon? They are poor. At ang mga widow po sa mga panahon noon, minsan, tinitingnan ng ibang kasalanan, tinitingnan ng ibang mabababuli, at tinitingnan ng ibang walang kahit anong kayawanan. At minsan po, sa widow po na ito, na nagkataon, na nakilala ni Elijah, ay walang-wala. Sabihin po, yung walang-wala, tapos yun ang magpo-provide ng food sa'yo. Yung mukhang mas meron ka pa kaysa sa kanya. Pero ang galing ng Diyos, pwede niya gamitin. Why? Malalaman po natin mamaya. Mga kapatid, makikita po natin dito, in verse 8 and 9, yung another instruction ng Panginoon, pumunta si Elijah, there's no any question sa Panginoon. Galing ng attitude ni Elijah, mga kapatid. Now, in verse 10 to 11, makikita natin na si Elijah ay nakita niya ang babaeng bao na namumulat ng patpat. At ang sabi niya, sabi ni Lord, sabi ng Panginoon sa akin, makakainin ako. Subukan ko tuhingan ng pagkain. At hiningin ko niya ng tubig. Una, gusto ko kumuha ng tubig. Mayaman sa tubig. Pero hiningan niya ng pagkain. Ang sabi ko ng babae sa verse 12, ang sabi ng widow, alam ko ay buhay ng Diyos mo. Pero alam mo ba, wala akong kahit ano. Meron ako dito kakaunting harina lamang, paubos na. Meron ako dito konting langis, paubos na. Alam niyo ba yung langis at tinapay sa panahon noon, ay napakahalaga. Ito yung pinaka-necessary na pangangailangan. Sa probinsya sa amin, asin lang at mantika, pwede na sa amin doon. Pero dito po, sa binasa po natin, mahalaga sa kanila ang harina at saka ang tinatawag na langis, mga kapatid. So, paubos na. At nanghingi ito anak ng Diyos, nanghingi ito lingkod ng Diyos, kung ikaw si Elijah, mahihiya ka. Sasabihin sa'yo, wala kami kahit ano. Sasabihin mo, isipin mo, sabihin ko, papakainin ako, tapos wala ko lang kahit ano. Sana man lang napunta ako sa mayaman-yaman. Sana man lang napunta ako sa maraming pagkain. So mga kapatid, alam niyo po ba, hindi mo naisip ni Elijah, ako lang mo naisip mo. Hindi mo naisip ni Elijah, sa halip, na huwag nang ituloy ni Elijah yung kanyang hangarin na humingi. Pero dahil ang utos ng Panginoon, pakakainin kita sa pamagitan ng widow na ito. At sa pamagitan ng widow na yon, pwede ko rin siyang pagpalain. So ipinakita ni Elijah, how many times siya humingi, nagpatuloy siya na sige, gawin mo yung mga tinapay, bigyan mo ko, at alam ko na pwede kang pagpalain ng Diyos. And verse 15 and 16, mga kapatid. Pilit ipinagawa ni Elijah ang paghingi ng pagkain sa isang widow. So, hindi pangako ng Panginoon. Hindi niya hiningi dahil sobrang nangangailangan si Elijah. Ginawa lang niya ang ipinag-uutos ng Panginoon, and he knows na may pwedeng gawin ang Diyos sa widow. Hindi lang sa kanya. Alam niyo po ba, sometimes hindi pwedeng pag pinagpapala ka na okay na. Minsan kasi, kailangan ipakilala natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa maraming tao sapagat they need God, and I know pwede gumawa ang Diyos ng miracle sa buhay nila. Amen? Kasi sa church, isa lang naman nagsimula, pero andito ka sapagat may mga taong pilit kang dinala sa Panginoon at ipinakilala sa iyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Verse 17 to 18, nung nangyari po mga kapatid, na nakaranas po, makikita po natin mga kapatid ng verse 16, hanggang dyan po natin makikita na pinagpala ng Diyos itong sa widow na ito, na sa halip wala na silang makain. Sabi nga niya, alam mo ba Elijah, itong bibigay ko sa yung tinapay, itong bibigay ko sa yung harina, paubos na, at pag kinain namin ito, bukas baka pwede kami mamatay. So, wala na silang makain mga kapatid. Pero ang ginawa ni Elijah, tinuloy pa rin niya ang kagustuhan niya, humingi sapagat ang pangako ng Panginoon pagpapala
ito, at makikita niyo po sa verse 18, ay hindi kailanman naubos. Yung paubos, hindi naubos. Yung pawala, hindi nawala. The more na pinagpala ng Diyos, why? May isang sumunod sa Panginoon. At may isang nakinig sa inuutos ng Panginoon. Gusto mo pagpalain kagaya ng pinagpala ng Diyos ang likod ng Panginoon? Sumunod tayo sa likod ng Panginoon. Gusto mo kasi, gusto mo direct pagpalain ka ng Diyos, pero ask yourself, sumusunod ka ba sa likod ng Diyos? Sumusunod ka ba sa mga likod ng Panginoon? Amen? Minsan kasi nawawala ang pagsunod natin sa mga likod ng Panginoon kapag tinitingnan natin sila na mas maliit kaysa sa atin. Mas marami tayong achievement kaysa sa kanila. Hindi niyo po ba alam? Anong course sa mundong ito ang mas malaki pa sa pastor? Wala na. Sapagat the high calling of God is the pastor. Amen? Lingkod ng Diyos, being a servant of God, nararapat mga kapatid na sila i-honor natin. Why? Sila ay sumusunod sa Panginoon. Sila yung pinagpapala ng Diyos at kapag masunurin ka pa yung pagpalain ng Diyos. Amen? Ano yung sinaling mo? Pinagpapala ba ako? Huwag yung pagpalain ka. Ang itanong mo, sumusunod ba ako? Kapag sumusunod ka, naniniwala akong pagpapalain. Amen? And verse 19 to 21, verse 17 to 18, yung nakaranas mo po ng problema itong babaeng palo mga kapatid, ay namatay po ang kanyang anak. Nung nag-stay na po si Elijah na mahaba panahon, ay namatay yung kanyang anak, at etong babaeng balo na ito, nagbago ng personality, nagbago ng attitude, at ang iniisip niya, hindi na blessing ang tingin niya kay Elijah. Baka noon, tuwa talaga ako kay Elijah, pero ngayon hindi na po eh. Ganun ang tao eh. Kapag nakaranas sa problema, ang tingin sa'yo kaaway, ang tingin sa'yo hindi na blessing. Huwag dapat magbago, ano bang mangyari sa buhay natin. So nakita po natin dito na nang namatay ang kanyang anak, naubusan at lumubha ang sakit, at talagang nawalan ng hininga, sinisi niya si Elijah. So ikaw ba rito para ako'y parusahan dahil sa aking mga kasalanan? At ang ginawa ni Elijah, hindi siya para gumanti. Ginawa niya ang bata, i-pray niya ng paulit-ulit sa Panginoon, idinaing niya sa Panginoon, at inilapit niya sa Panginoon. And God gives binalik ng Panginoon ang life ng isang bata sa pamagitan ni Elijah, mga kapatid. At nung nakita ng widow na binuhay ang kanyang anak, so nakita niya na totoong lingkod ng Diyos. Ito si Elijah. So, what are the things that we are able to learn? These channels of blessing, mga kapatid, sa ginawa ni Elijah. God does not only bless people, He used obedient people as the channels of blessing. Yung sinasabi natin mga kapatid, na minsan, hindi lang po gumagamit ng Diyos ng ibang mga tao para lang pagpalain. Minsan, ginagamit po ng Diyos itong mga tao ito para magamit sa maraming pagpapala na pwedeng ipalayo sa iba. Amen? And now, there are three things na pwede natin matutunan. Number one, He used an expected instrument to resist our fear. Gumagamit ang Diyos ng mga instruments. Gumagamit ang Diyos ng mga instrumento para yung kinakatakutan mo mawala kung sa atin. Ganun ang tatay. Ang tatay, kung ano yung kinakatakutan, dapat matapang ang tatay doon. Hindi pwedeng mas matapang pa ang anak, takot ang tatay sa multo. Takot ang tatay sa kahit ano. So ang tatay ko, lagi matapang. Lahat alam niya. Lahat dapat yung kinakatakutan ng kanyang anak ay alam niya paano solusyon. And yan ang ginawa ng ating Panginoon. Ginamit ng Diyos ang mga hindi inaasahang pamamaraan at hindi abot ng ating kaisipan. Tingnan niyo po kung paano po pinagpala ng Panginoon. Makikita po natin, God used ravens as an instrument to bring food to Elijah. Ginamit niya ravens para magbigay ng instrumento o magbigay ng food. Ginamit niya as an instrument para magdala ng food. Isipin niyo po, ang ravens, mga kapatid, isang napaka-makasariling ibon. Tingnan niyo po yung sa panahon ni Noah. Dalawang ibon po pinalipat po doon. Isang dog, isang raven. Pero unang pinalipat, raven. Bumalik po ba? Hindi bumalik. Masala talaga raven, hindi bumabalik ko sa. May mga raven talaga, ako hindi bumabalik. Yung hindi bumabalik, napunta lang, lumipad na po hindi na bumalik. So, ang raven po, isang makasarili. At ang raven, sa panahon ngayon, isipin nyo nga po, sa panahon ngayon, anong masarap kainin? Uwak o kalapate? Kung ako mapipiliin, pareho ayaw ko. Pero kung ako mapipiliin ng isang kakainin, sa kalapate ako. Malinis yun. Pero bakit ginamit ng Diyos ang raven? Why? Gusto ipakita ng Diyos yung isang bagay na mukhang hindi
God used a widow as an instrument to provide food for the prophet of God. Hindi lamang yung ravens ang ginamit ng Diyos para kay Elijah. Nung naubos na ang mga source of food ni Elijah, pumunta siya sa isang lugar, may ginamit din ng Diyos. At ginamit po niya ang widow. Even yung walang-wala, pwede gamitin ng Diyos. Kaya huwag natin titignan, porket ang ating mga pamilya, ang ating magulang ay walang-wala, ay hindi na natin titignan na sila'y mahalaga, hindi natin pwede titignan ang ating kapwa Kristyano, porket mahina, wala na magagawa sa paglilingkod, porket walang talent, hindi na pwede maglingkod, pwede hindi marunong kumanta, hindi na kasama kumanta sa Panginoon. No! Kapag tayo po ay ganun ang pananaw, hindi po tayo pananaw na gaya ng Panginoon. Ang Panginoon gumagamit ng mga bagay na akala mo hindi na pwede gawin o hindi na makakagawa, hindi na makakapag-provide, pero ginamit ng Panginoon. Hello? Sabi mo sa katabi mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Yan, sabi niya. Ikaw naman na, narinig mo naman yun. So, not only God used the ravens, God used the widow, even walang-wala, pero pinrovide ng food ni Elijah. At not only, hindi lang po yung channels of blessing na punta sa raven at sa widow, even si Elijah ay nagiging channels of blessing sa widow. Mga kapatid, ginamit din po si Elijah. Hindi lang po siya tagahingi. Hindi lang po siya tagakain. Siya din po ang nagiging source of supply ng lahat ng pagkain ng widow. At habang nandun po si Elijah, many days na kumakain ng widow. Isipin niyo po, kung titingnan niyo po, babasahin mo po siya ng 3 taon. Yung alam niya paubos na at bukas pwede na siyang mamatay, umabot po ng mahabang taon na sila'y nakakain. Sometimes, God can use anyone and anything as His instrument to accomplish His purpose. Ang Diyos po, may plano. Ang Diyos po, merong alignment sa buhay mo na kailangan mo lang sumunod at gagamit siya ng mga imposibleng bagay para magpatuloy yung plano niya sa'yo. Mangyayari lang yun kapag marunong ka sumunod. Sa basketball, walang magaling. Kahit kasi galing ko kasi Rene. Kapag hindi marunong sumunod sa coach. Ang coach nagpaplano ko yan, kahit mga magagaling ko yung mga ano, pag hindi sila sumunod sa plano ng isang coach, hindi sila sumunod sa pinaka-main plan, hindi sila mananalo. So mga kapatid, lahat ng bagay ay may dapat nagpaplano ang mga artista, hindi sila maging magaling kung walang magaling na writer and director. So may merong nagpaplano sa buhay mo. Kung bakit hindi tayo gumaganda ang buhay, kung bakit hindi gumagaling ang ating pamumuhay, kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng pagpapala sa buhay. Why? Sabagat minsan, hindi tayo natutong sumunod sa nagpaplano sa buhay. Amen. Gusto mo pa papaluin ka bago ka sumunod. So mga kapatid, God used an expected instrument to resist our fear. Minsan yung mga kinakatakutan natin, gagamit ng Diyos ng hindi mo inaasahan. Amen po. So kung mangyari kay Elijah, pwede mangyari sa'yo. Kung pinagpala si Elijah, pwede mapapalain. Kung si Elijah naging God's channels of blessing, pwede mangyari sa'yo. Kapag meron ka lang obedient heart. Number 2. Number 2 mga kapatid, makikita ko natin dito that He used unspeakable blessings to remind us who God He is. Makikita po natin na ang Diyos ay gumagamit ng unspeakable blessings, dahil ang Diyos ay gumagamit ng hindi masabing pagpapala. Pag sinabing hindi masabing pagpapala, ito yung hindi abot ng expectation mo, ito yung hindi mo mabilang, ito yung hindi mo maisip, pero ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yung mga pagpapala po kaya na sa buhay po natin na ito lang yung expect mo kay Lord, best lang. Ang expect mo kay Lord, good lang. Pero ang binigay niya, best. Hello? Ang expect mo 50%, ang binigay niya 150%. Ang Diyos magaling po gumawa ng pagpapala para po sa atin. Amen? Isipin niyo po kung paano po ipinangako kay Abraham ang promised land. Isipin niyo po kung paano po pinagpala si Job. Isipin niyo po kung paano po dinoble ni Lord ang buhay ni Hezekiah. No, maraming bagay po ang pinagpala ng Diyos sa Bible. Because ayaw silang obedient heart. So mga kapatid, an obedient heart recognize that every blessing comes from a faithful God. Alam niyo po kung bakit may mga unspeakable blessings sa buhay natin? Gusto lang ipakita ng Diyos, hindi magaling ka, hindi mabuti ka, hindi mabait ka. Gusto ipakita ng Diyos na mabuti
Hello? Gusto ipakita ng Diyos mga kapatid na Diyos siya. At gusto ipakita ng Diyos na may isang salita siya na kapag sinabi niyang hindi kita pababayaan, hindi kita pagkukulangin, ay mangyayari sa buhay mo. Kung hindi mo iiwan ng Panginoon. Hindi nang iiwan ng Diyos. Pero ang tao ang nangiiwan sa Diyos. Minsan nga isinasantabi pa ang Diyos sa buhay nila. So mga kapatid, God's blessings comes after we follow His command. Gusto mo na pagpapala? Gusto mo na ka-speak about blessing? Gusto mo yung pagpapala ng ating pastor? Maging pagpapala mo? Gusto mo yung pagpapala ng kapatid mo? Maging pagpapala mo? Kailangan sumunod ka muna sa nag-uutos sa'yo. At walang ibang nag-uutos sa atin, the Word of God, ang ating Diyos sa mga kapatid. At yun ang nag-uutos. Kung ano inuutos niya dito, yan din po yung inuutos niya sa marami. At kung paano ginawa ng marami, pinagpala sila, gawin mo rin para pagpalangin ka ng Diyos. So, God's blessings comes after we follow His command. Ngayon po sabi ko po sa inyo, walang pinabayaan na Diyos na sumunod sa Panginoon. Walang mga inutusan ng Diyos na pinabayaan rin niya. Siya pa nga ang gumawa, siya pa ang kumilos, siya pa ang nagpo-provide. So God's blessings are always enough and never come late. Nakakatuwa sa Panginoon. Sapagat ang blessing ng Panginoon on time, nung naubusan, nung nagkaroon ng tagtuyot, pumunta agad kasi may papatay kay Elijah, pumunta sa second lugar, pinrovide ni Lord. Nung naubos na, nagtuyot na, naging tuyot na po yung ilog dahil affected sila sa pwedeng mangyari sa isang lugar na naging tagtuyot, naubos yung source of water, meron ulit nag-provide sa kanya. Ang galing ng Panginoon on time pag nagbibigay. Kailanman hindi nalilate ang Diyos. Malilate ka na lang sa simba, ang Diyos hindi nalilate sa pag-provide. Malilate ka na mag-thank you, pero sa Lord hindi nalilate mag-provide. Ang Diyos nagpagalina, ikaw di ba naniwala? Sabi, nag-pray ako, isang taon na ako mag-pray sa cancer ko, hindi ko magaling. Pinagaling ka lang ni Lord. Ang problema mo lang, hindi ka naniwala. Hello? Yung iba, hindi pa nag-pray, pero naniwala. Gumaling. Ingat? Sa Bible, makikita niyo po, paano po sila pinagaling ni Jesus? Yung may bulag, ginala lang ni Lord. Sabi ni Lord, naniniwala ka ba na kaya ka pagalingin? Wait, hindi pa nag-pray yun ha? Naniwala pa lang. Pinagaling ng Diyos. Amen? So sometimes, marami tayong prayer. Mas marami pa tayong sinasabi kaysa sa naniwala. Ang hinihiling ng Panginoon, hindi mahabang prayer. Ang hinihiling ng Panginoon, matibay na naniwala. At pananampalataya sa Kanya. God blessings are always enough and never come late. Akala mo ubus na, pero hindi kaya naman gugutumin ng Diyos. Nagtataka po ba kayo? Meron dito iilan sa atin, walang trabaho. Ako po walang trabaho. Pero provide the Lord. Marami po dito, kulang at hindi sapat ang sweldo, pero busog ang pamilya. Makakapag-SM pa. Di ba yung sarap ng buhay? Makakapag-banding pa. Pero wala tayong kahit ano. Wala tayong inaasahan o ini-expect na darating sa ating pagpapala. Pero ang Diyos laging nagpapala sa buhay natin. So, kahit mo kang ubos, pero hindi ka nagugutuman. May sakit ka pero hindi ka namamatay. Nagkukulang ang pamilya pero darating ang araw nakikita mong malulusog sila. Isipin niyo po mga kapatid, ang blessing ng Panginoon enough and never come late. So, not only God blessings come after we follow His command, God blessings are always enough and never come late, and God's blessings is God's way of caring and preserving His children. Sometimes, kapag may plano ang Diyos sa iyo, hindi ka niya mababayang masira o mawala. Kahit kung gustuin mo bang tanggalin o tanggalin ang buhay mo, ay kailangan hindi papayagan ng Diyos hanggat may plano siya sa iyo. Isipin niyo po si Jonah tumakbo sa Panginoon, gumawa ng paraan ng Diyos. Hello? At makikita natin mga kapatid, laging gumagawa ng paraan ng Panginoon para ingatan. Isipin niyo po mga kapatid, si Noah, pinreserve ng Diyos sabagat sa kanya magagaling sa kanyang generation ang pwedeng magiging lahi ng ating Panginoon Jesus. So, pinreserve niya. Sa loob ng dumating ang malaking pagbaha, maraming preserving ang ginawa ng Panginoon sa kanyang mga anak. Sabagat ito ang pamamalaan niya ng pagpapala, ito ang pamamalaan niya ng pag-iingat sa atin. Ang dami na po dumaan COVID. Dumaan yung COVID na naranasan natin. Ang daming nawala. Ang daming sinugod sa ospital. Even tayo, nakaranas din ng karamdaman, pero at siyang Panginoon. Why? Bakit hindi ka pa kinuha ng Diyos?
Okay na ako. Siguro, sabi ng iba kasi, ang masamang damo, mahirap. Hindi po, sabagat kung Kristiyano ka, may pinaplano ang Diyos sa buhay mo. At hindi ka makinuha, dahil hindi mo ba sinisimulan gawin? Amen! May nakakaya sa Panginoon, harap ka rin sa Kanya, Lord, andito na ako, Lord! Sabihin niyo, thou fool and wicked servant. Mas maganda yung sasabihan mo tayo, thou good and faithful servant, mga kapatid. Amen! God's greatest gift is not only what He provides, but knowing who He is. Alam niyo po ba, ang pinaka-greatest gift natin mula sa Diyos, hindi yung lagi siya nag-provide, kundi kung sino siya sa buhay. Amen? Sa pagkat ng Diyos mo, hindi lamang siya mag-provide, siya may ipapagaling, siya may maraming ginagawa sa buhay mo. At hindi mo na siya na-acknowledge why, hindi mo siya kilala. Amen? So makikita natin, si Elijah kilala niya ang Diyos. Kung ako si Elijah, marami akong reklamo. Pero si Elijah, kakaiba. Si Elijah may masunuring puso. At si Elijah, kilala niya ang Diyos. Mga kapatid, pakisama sa kalabi mo, kilala mo ba si Lord? Sabi niyo isa, hindi mo alam eh. Sino ba yun? Okay, so mga kapatid, not only God used an expected instrument, God used unspeakable blessings, mga kapatid. Magugulat ka, nung ikaw ay nagsimula mag-ikot sa Panginoon, wala ka, pero magugulat ka ngayon, nakikita mo unspeakable blessing. Noon wala ka, pero ngayon, nakikita mo ang pamilya mo nakakain na ang gusto nila. Amen? Isipin na pinawala. Noon, magsimula ka, wala ka, butot-balat, pero ngayon, tumataba ka na. O, isipin pinagpapala ka ng Diyos. Hindi ka makikita kang nagugutungan, mga kapatid. So, makikita natin, mga kapatid, you will give greatest gift ng isang Kristiyano. May Diyos tayo magpo-provide. So, God's greatest gift is not only what He provides, but knowing who God He is. Now, mga kapatid, in number 3, He used a desirable situation to reveal our personality. Alam niyo po, hindi na siya gumagamit ng unexpected instrument para po tayo po ay makita na i-resist yung ating pinakatakutan. Hindi lamang po siya gumagamit ng mga bagay na unspeakable blessing to remind who God He is. And not only for that, mga kapatid, God used a desirable situation. Ano yung desirable? Ito yung hindi mo gusto. Ito yung hindi mo pinag-pray. Ito yung hindi mo inaasahan. At pinag-pray mo, huwag mangyari sa'yo, pero nangyayari. Amen? Kaya alam niyo po, sinungaling ng isang preacher na pag sinasabi niya, kapag maging Kristiyano ka, wala ka ng problema. Kapag Kristiyano ka na, hindi ka na tutuksohin. Kapag Kristiyano ka na, ay hindi ka na magdudusa. Hindi ka na maghihirap. Sinungaling po yun. Sapagat ang pagiging Kristiyano, mararanasan mo ang hirap, pero may sarap sapagat may nagpo-provide at tumutulong sa atin. Merong temptation, merong persecution, pero ang pinakamaganda may nagko-comfort. That's the Lord God and the Lord Jesus Christ, mga kapatid. No, ginagamit ng Diyos yung undesirable situation, yung kahit hindi mo gusto, to reveal our personality. Sino ka kaya kapag sinubukan nito? Hello? Sigla-sigla mo. Ang masayahin mo nung nagsimula mo. Yung sinubukan nito na kasi mamot yan. Hindi mo katabi mo. Tingin ka mo sa katabi mo. Yan! O, di ba po? Hindi po siya ganyan nung nagsimula. Masaya po yan. Problema na siya yan. Ang haba na nang nagsasalita. Pagbibilisan mo na ng kaunti. Sabi mo din mga kapatid, sapagkat yung makikita po natin, yung undesirable situation, nilalet ni Lord mangyari sa buhay mo to reveal kung sino po tayo sa harapan niya. Amen? Kaya may mga bagay, kagaya natin yung prodigal son, isipin niyo po hindi mo siya patay, pero inayaan na rin niyang ibigay ang mana niya sa kanyang mga anak to reveal how they are, o sino sila sa harapan ng kanilang tatay. So sometimes, nilalat ng Lord na mangyari yung mga bagay na hindi mo gusto para makita natin yung limitasyon mo as a man, as a person. Kasi ang limitasyon natin, meron tayong pag sumagat na, lumalabas ang itong pagkatao. Hello? Sabi, mabait naman ako, huwag mo na pilitin. Mabait ako, huwag mo na puluin. Kapag pinulo mo, malapit na kita, kalusin. Sabi niya, Fernando po. So, mga kapatid, an obedient heart remains faithful even undesirable situation. Ang
ang masunuring puso, kahit anong libig ng Diablo, kahit anong libig ng pagsubok sa buhay, hindi ka matitinag, may pagsunod pa rin gagawin. Yun yung totoo. Sabi ko nga lagi mo yung example, yung soft drinks. Ba't kaya yung soft drinks? Siguro pabuhin ka ba? Yung soft drinks mo at saka tubig, kapag niliglig mo ang tubig, ay, pag binuksan mo, tubig pa rin. Walang reaction. Pero ang soft drinks, kapag niliglig mo, inalog-alog mo siya, shake mo siya, pag inopen mo, ano nangyayari po? May tumatapon, nawawalan, bumubula, nawawala, nagre-react. At yun ang isang ugali ng isang Kristyano, na kapag hindi obedient sa Panginoon, kunting pagsubok lang, nawawala. Kunting pagsubok lang, tumitigil. Kunting pagsubok lang, hindi na sumusunod kay Lord. Isipin niyo po yung babaeng baon na ito, o yung babaeng baon yung window. Kasama niya si Elijah in many years and in many days. Kumakain siya, pagpapala ang tingin niya kay Elijah, blessing ang tingin niya kay Elijah. Nung nagkaroon ng sitwasyon na namatay ang kanyang anak, nagbago ang kanyang personality. Nagbago ang tingin niya sa kanyang sa kay Elijah. Ang tao, gawa mo ng 10 mabuti. Magkaroon na kayo ng konting away, isang away na, nawala yung 10 mabuti. Ang nakikita sa'yo, masama. Ang tingin sa'yo, kung ikaw ay lingkod na Diyos, tingin sa'yo muna, ikaw ay encouragement. Ngayon, ang tingin sa'yo, discouragement. Dati ang tingin sa'yo, kalakasan. Lumalakas siya, pag sumisipa siya, nakikita ka. Ngayon, nagbubisit siya, pag nakikita ka. Isipin niyo po yung ganong reaction, hindi po sa Diyos, mga kapatid. Amen! Nawawala yung love your neighbor as yourself. Kung ano gusto mong i-treat mo sa sarili mo, huwag mo naman gawin sa iba. O ano gusto mong gawin sa sarili mo, gawin mo sa iba. Kung ayaw mo sa sarili mo, gawin. Amen? So, isa po yun sa pinapakita po dito na nagbago yung personality. Now, Elijah, ano po yung pagkakaiba po nila? Sa Elijah din naman po, nakaranas din po siya na matinding undesirable situation. Isipin niyo po siya, ipapapatay siya na ang ginagawa lang niya mabuti. Hello? Pangalawa, umaalis siya sa comfort zone, sa lugar niya na kung saan siya komportable at pumupunta siya sa hindi komportable at ang nagpapakain sa kanya, hindi yung pamilya niya, ang nagpapakain sa kanya ay ang mga ibon at yung inaasahan po niyang ilog na nagsusupply ng water ay natuyo. Abay, undesirable situation. At nung pagpunta niya sa window, ang nagpapakain sa kanya, yung walang-wala, undesirable situation. Pero ang tanong mga kapatid, magkaiba ko sila ng reflection, magkaiba po sila ng personality. Sapagat nung nakaranas si Elijah ng mga undesirable situation, naging obedient siya sa Panginoon. Pero itong widow, mga kapatid, nakaranas ng undesirable situation, nagalit sa likod ng Panginoon. Sino po tayo doon? Sa tingin po natin, pag pinagpapala ka lang ba ng Diyos, tsaka ka sumusunod? O kapag wala ng pagpapala, hindi na nasunod. Kaya alam niyo po, tinuturuan tayo sa simbahang ito, huwag tayong umasa sa pagpapalang makakamtan o marireceive natin. Maglingkod ka, hindi ka maglilingkod dahil sa love. Hindi ka maglilingkod dahil may support. Hindi ka maglilingkod dahil nagbibigay. Hindi ka maglilingkod dahil tinitreat ka ng mga leaders. Naglilingkod ka sa Panginoon, hindi sa mabubuting bagay na ginawa sa iyo, kundi maglilingkod ka sa Diyos sapagat ang Diyos may ginawang mabuti sa buhay mo. Hindi sa tao. Ang tao, mga kapatid, gagawin ng mabuti sa iyo. Pag nakitaan ka ng mali, hindi niya gagawin ng mabuti sa iyo yan. Pero ang Diyos, even ginawa mo na ng mali, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapala. Pero minsan tinuturuan tayo. So, ano po yung pagkakaiba nila? Tingnan niyo po. Elijah saw God's promise. Nung nakaranas siya ng undesirable situation, tinignan niya ang pangako ng Diyos, while the widow, tinignan niya yung problema. Hello? Nung nakaranas siya ng mga matinding problema, at tinignan ni Elijah, may pangako si Lord. May pangako si Lord. Alam ko na nangako si Lord. Pero yung ito si widow, nung nakaranas, at tinignan niya, yung anak ko, wala nang buhay yung anak ko dahil sa ginamit ng Panginoon para pausahan ako. Isipin niyo po, ang lungkot na naranasan po ni Elijah. Ano ba? Elijah responded with faith. Nung nakaranas siya ng mga ganong situation, nag-respond siya with faith. Samantalang itong widow responded with fear before learning to trust God. Nag-respond po na siya ng takot. Pag tayo po ba may problema, anong mauuna? Prayer o mabunganga ka muna? Prayer. Anong mauuna? Kapag nawalan ka ng pera, magagalit o mag-pray ka muna? Sabi ba, uy, nabi mo, prayer na
bagay na ginawa. Pero kapag wala nang ginawa, hindi mo na makikita mabuti yung tao sa harapan natin. Kaya mo ba sabihin sa kaaway mo, blessing ka sa akin? Kaya mo ba sabihin sa anak mo pasaway na, blessing ka sa akin? Yung tatay mo na wala nang naitulong sa pamilya, yung iniisip mo, wala nang kwenta sa pamilya, yun ang tingin ng anak na pag ang anak may marami achievement, tingin natin, ay ito pa, wala nang naitulong to. Kaya mo ba sabihin, he is a blessing? Kaya mo ba sabihin yung mga pamangkin, mahal sa buhay, they are a blessing sa buhay mo? Kahit wala silang ambag, sasabihin mong blessing sila. Yun ang gusto ipakita ng Panginoon sa atin. Kahit wala ka nang nare-receive ng mabubuting bagay, lagi kang titingin na may mabuti pa rin siyang ginawa sa buhay mo. Kung noon lang siya gumawa ng mabuti, okay lang yun. Kung ngayon masama na siya, okay lang yun. Ang importante may ginawang mabuti. Sa 10, siya ang masama. Isa lang ang mabuti, tingnan mo pa rin. Sa 10, 11 ang masama. Sige siya. Sumubra yung kasamaan. Pero tumingin ka pa rin ng mabuti. Why? Sapagkat siya masama, ikaw mabuti. Yun ang masama. Inaway ka na ng 10, okay lang. At least hindi ka nang-away sa 10. Hello? Blessing pa rin yun. Tumingin ka ng blessing sa isang tao na kahit galit ka na, lagi mong titignan na may mabuting bagay yung ginawa sa buhay mo. Amen? Now, Elijah trusted God's provision while the widow worried about her limited resources. Ano nga, ang Panginoon, si Elijah, the more na walang-wala na siya, lagi siya nagtitiwala kayo. Yung widow, nakaranas na ng blessing, nung nawalan, matindi na galit. Hindi na nakita yung pagpapala ng ginawa niya sa buhay niya. Kasi ang tinitingnan niya, yung anak niya, mamamatay niya, hindi niya naisip, nung sila ay mauubusan ng pagkain, pwede na sila mamatay. Di ba binanggit na po niya, na sabi niya, na ito kakainin namin ngayon, bukas, mamamatay na kami. Alam naman niya, dapat naubos yung pagpapala na meron sila doon, yung pagkain na meron sila doon, ay pwede silang mamatay. Tapos yung namatayan sila. Sabihin niya ngayon, ang sama-sama tingin niya sa Panginoon, ang sama-sama tingin niya kay Elijah. So hindi niya nakita, may ginawang mabuti ang Diyos. At even si Elijah, nagiging source of blessing or channels of blessing sa buhay. So pinakita ni Elijah, baka nalimutan kasi nitong video na ito, kagaya po ng mga Kristiyano, nalilimutan natin na may ginagawa ng mabuti ang pastor sa atin, may ginagawa ang kapwa sa atin, may ginagawa ang Diyos na mabuti sa atin. Nalilimutan na yan kapag meron tayong sama ng loob. Nalilimutan na yan kapag tayo nakakaranas ng desirable situation. So ang ginawa ni Elijah, kinuha niya yung bata, pinagaling na, pinag-pray niya kay Lord, paulit-ulit. 3 times, and then nilapit niya kay Lord, at naniniwala si Elijah na merong gagawin ng Diyos sa buhay ng bata at sa buhay ng nanay. Kaya minsan, ang pagpapala ng Panginoon, hindi lang sa atin, even sa mga tao na sa paligid natin, even yung mga nanghihina, pwedeng lumakas sa pamagitan mo. Even yung mga nawala na sa paglilingkod, pwedeng bumalik sa pamagitan mo. Simpleng tao ka lang, simpleng anak ka lang, simpleng bata ka lang, simpleng pamangkin ka lang, simpleng Kristiyano ka lang sa school, pero sa pamagitan mo, pwedeng gamitin ng Panginoon para sa kanila. No, the situation may be the same, but the response of the heart reveals the levels of our trust in God. Alam niyo po, yung sitwasyon natin pare-pareho. Yung sitwasyon nyo, mabigat, sa akin din mabigat. Yung sitwasyon nyo mahirap, sa akin din mahirap. Pero magkaiba tayo ng puso, paano natin hinaharap ang mga bagay na ito. Bakit magkaiba? Kapag wala tayong obedient heart sa Panginoon. Amen. In our conclusion. Sabi natin, nasa please, ka na. Conclusion na. Okay, in our conclusion. Kasi mukhang nakatulog ba? In our conclusion, mga kapatid. No, God does not only bless our lives, sometimes He uses our life to bless others. Ang tanong ko po mga kapatid, kung paladaanin ng Diyos ang blessing sa iyo ngayon, dapat ka bang tumanggap ng blessing? May puso ka bang mabibless din ng ba? O baka pagpalain ka ng Diyos, tapos nawala ka? Ang daming Kristiyano, humingi ng trabaho sa Panginoon. Nung binigyan ng trabaho, nawala sa Panginoon. Ang daming mga tao, humingi ng talent sa Panginoon. Hindi marunong kumanta noon, magaling na ngayon. Hindi marunong mag-gitara noon, magaling na ngayon. Hindi marunong tumugtog noon, marunong na ngayon. Tapos nawala sa Panginoon. Humingi ng pera, binigyan ng Diyos. Nilagay anak sa maleta. Binigyan ng maraming trabaho, hindi pinagkatiwalaan. Minsan,
sinira natin ang tiwala na ibigay ng Diyos sa atin. Now, the question is, are we deserving sa pagpapala na ibigay ng Diyos? Kung maging channels of blessing ka kagaya ni Elijah, kaya bang papurihan nila ang Diyos sa pamagitan ng buhay? Masarap po kaya sabihin sila, ang grabe pagpapala ng taong ito, buhay ang Diyos na meron siya. Amen! Sapagkat dahil sa Kanya, pati kami ay nakaranas ng pagpapala. No, may mga anak po na kala mo walang kwenta sa pamilya, pero dahil sa kanila, yung pamilya nila, isa na sa pwedeng umasa sa mga anak nila. Dahil sa pagpapala na binigay ng Panginoon. Hindi natin pala yung pagmalaki. Kung may pagpapala ka, hindi mo para akuin. Kung may pagpapala ka, huwag kang selfish. Kung may pagpapala ka, huwag mong sarilitin. Kung may pagpapala ka, huwag kang maging madamo. Kung may pagpapala ka, nararapat lamang mapagkatiwalaan ka ng Diyos. At ang gusto ng Panginoon, all of us, or each of us, be a channels of blessing ng Panginoon. Tayo bigyan na lang. Lord, salamat po sa inyong mga sarili.